Magandang araw sa inyong lahat. Sa ikalimang paglalahad ng ating Lago episodes, ay tatalakayin natin ang ikalawang bahagi ng SDO Laguna Learning Continuity Plan para sa school year 2020-2021, kaugnay sa assessment and funding resources and requirements. Sa unang bahagi ng Learning Continuity Plan, ay natunghayan natin ang profile ng kagawaran ng edukasyon sa Ngayon ng Laguna, kaugnay sa key education data nito sa taong panuruan 2020-2021 at tungkol sa framework at implementation plan. Tulad ng nakasaad sa DepEd Order No. 8 Series of 2015, ang pagtataya ay isang malaking bahagi ng proseso sa pagtuturo at pagkatuto. Ang pagbibigay ng iba't ibang pagsusuri o ebalwasyon upang masukat ang holistic performance ng mga mag-aaral ay kinakailangan upang makapagbigay ng feedback at mga kinakailangang interbensyon. Sa new normal na setting, kung saan isinasaalang-alang iba't ibang learning delivery modalities, mahalaga na ang mga guro ay may sapat na kaalaman at kakayahan sa proseso ng formative, summative at authentic assessment upang matiyak na ang MELC ay maayos na naituturo ng ating mga guro. Ilan sa minumungkahing pamamaraan at mga kagamitan sa pagsusuri ng mga output at ipinamalas na kakayahan ng mga mag-aaral ay ang mga sumusunod. Para sa modular distance learning, nariyan ang worksheets, activity sheets, reflective journal, quizzes, long tests, quarterly tests, learner's portfolio, at authentic assessment na kung saan maaari ang letters at mga posters. Para naman sa online distance learning, nariyan ang group research, video presentation, class interaction through online platform, PowerPoint presentation, at iba't ibang oral activities gamit ang online platform. Ang pagtataya ay tuloy-tuloy na proseso na mag-uumpisa sa kung anong mga kaalaman ang taglay ng mga mag-aaral bago pa ang pagtalakay sa aralin. Ito ay palalalimin sa pamamagitan ng mga formative na assessment kung saan ang layunin ay malinang ang most essential learning competencies na tunay na makakatulong sa pagkatuto ng mga bata. Ito ay matatapos sa pagbibigay ng summative assessment kung saan susukati ng kaalaman na kanilang natutunan sa pagtalakay ng mga aralin. Bilang gabay, narito ang ilan sa mga uri at paraan ng pagtataya. Sa pagkakaroon ng iba't ibang modality ng pag-aaral, higit na pinaigting ang pagkilala sa authentic assessment bilang mabisang uri ng pagtataya sa mga natutuhan ng mag-aaral. Sa pamamagitan nito, ang mga output sa iba't ibang anyo at forma ay mapapahalagahan at mabibigyan ng angkop na pagkilala. Dahil sa mga mahahalagang tungkuling isasagawa ng mga guro, mga pinuno ng paaralan at iba pang instructional leaders sa bagong normal na paraan ng pagtuturo, ang Learning Continuity Plan ng Sangay ng Laguna ay magsasagawa ng mga gawaing makakatulong sa pagpapaunlad ng antas ng kanilang kaalaman at kakayahan. Ang mga capacity building na gawain ay nakaayon sa mga pamantayang tinukoy sa Philippine Professional Standards para sa mga guro, pinuno ng paaralan at mga supervisor. Isang mahalagang bahagi ng Learning Continuity Plan ay ang mga pamamaraan sa pagsasaayos ng klase at pamamahagi ng mga teaching assignments. Sa paggabay ng Region 4A ICLEA Framework, ilan sa mga modelo ng pag-oorganisa ng klase ang iminungkahi ng Lago LCP. Ang mga ito ay maaaring isaalang-alang ng mga pinuno ng paaralan sa pagtukoy ng class size, sectioning procedure at bilang ng mga guro na hahawak sa mga natukoy na section. Ang class programming ay dapat batay sa mga school enrollment kasama ang mga impormasyon tulad ng piniling learning modality ng mga paaralan
ang bilang ng mga teaching personnel, pati na rin ang kanilang kahandaan at ang bilang ng mga magagamit na pasilidad para sa pagtuturo. Sa kabila ng pangambang dulot ng COVID-19 pandemic, positibo ang SDO Laguna na malalagpasan din natin ang pagsubok na kinakaharap ng ating bayan. Bilang paghahanda sa araw kung saan lahat ay babalik sa kinasanayan, ang Sangay ng Laguna ay may inihandang plano para masiguro ang patuloy na pag-aaral ng mga batang Lagunense. Ito ay ang paggamit ng blended learning kung saan ang isinasagawang distance learning ay sasamahan ng face-to-face modality. Ang hakbang na ito ay isasagawa matapos ang masusing pagtataya sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral kung sila ay pupunta sa kanilang mga paaralan. Ang tagumpay ng pagpapatupad ng Learning Continuity Plan sa pagpapatuloy ng edukasyon ay di lamang sa maayos na pamamahala ng mga pinuno ng paaralan at mga guro. Sa panahon na kailangan natin ng isa't isa upang mapagtagumpayan ang hamong dala ng pandemya, ating kinikilala ang malaking bahaging gagampanan ng mga taong may malaking puso para sa edukasyon. Mga taong gagawin ang lahat alang-alang sa kinabukasan ng mga batang Pilipino. Bagong sistema ng edukasyon, ang mga magulang ay may napakahalagang partisipasyon sa pagtatagumpay ng kanilang mga anak sa pag-aaral. Bukod sa pinansyal at emosyonal na suporta, kinakailangan ng ating mga anak ang ating oras upang sila ay magabayan sa kanilang pag-aaral. Dahil dito, ang Lago LCP ay naghanay ng mga gawain na makakatulong sa ating mga magulang upang maayos nilang magampanan ang bagong tungkuling sa kanila ay iniatang. Bukod sa mga oryentasyon sa mga paaralan, sila ay makakatanggap ng Parents Orientation Guide na naglalaman ng mga mahalagang impormasyon at mga suhestyon sa kung paano nila mapapangasiwaan ang home-based learning. Bukod sa mga magulang at mga tagapangalaga, ang mga taong may bukas na puso sa pagtulong at paglilingkod ay kabahagi sa pagpapatupad ng planong ito ng edukasyon. Tulad ng ipinamalas na pagkakaisa ng lalawigan ng Laguna sa kanyang sama-samang pagsigaw ng Rise High Laguna, inaasahan na ang lahat ng makakatulong sa pagpapatuloy ng edukasyon ay buong pusong makikiisa sa Sangay ng Laguna upang maayos na maipatupad ang mga inilatag na plano para sa mga kabataan. Ang paglago ng mga batang Lagunense ay magiging posible sa hawak kamay na pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sa pagkakataong ito ay nais na ipagmalaki ng kagawaran ang mga natanggap na pinansyal na tulong mula sa ating pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan ng 25 munisipalidad para sa paglilimbag ng mga module at lesson exemplar na magagamit ng mga guro at mag-aaral. Tunay nga na ang isang mabigat na pagsubok ay nagiging madali kung ang lahat ay nag-aabot ng kanyang kamay at humahawak ng mahigpit upang ang pagsubok na hinaharap ay tuluyang mawaglit. Isang napakahalagang proseso upang ang isang plano ay maayos na maipatupad ay ang bukas na isip at pag-unawa sa mga positibo at negatibong aspeto. Dahil dito, ang LCP Laguna ay naghanda ng mga pamamaraan at kagamitan upang ang bawat detalye ay masuri at mataya. Ang mga datos na makakalap ay magiging basihan ng mga interbasyon upang masiguro na patuloy ang ikot ng edukasyon sa Sangay ng Laguna. Isang bagong pamamaraan ng SDO Laguna upang makapangalap at magbigay ng puna o feedback ay ang paggamit ng isang sistema na kung tawagin ay STARS o Student Test Analysis Record System. Ang sistemang ito ay nabuo upang mapadali at magkaroon ng tamang pag-uulat sa kakayahan ng mag-aaral sa pasulat na pagsusulit.
Isa pang paraan na isasagawa ng Sangay ng Laguna upang makakuha ng mahalagang datos tungkol sa pagpapatupad ng Lago Learning Continuity Plan ay ang feedbacks. Dito ay maaaring magbigay ng puna at suhestyon ang mga guro, magulang at mga mamamayan sa pamamagitan ng paghuhulog sa feedbacks o sa pamamagitan ng online platform. Upang masiguro na ang pagpapatupad ng plano ay nakatuon sa pagtatagumpay ng tunguhin at layunin, ang risk assessment procedure ay isasagawa tuwing ikatlong buwan upang tiyakin ang degree ng likelihood at ang severity na maaaring makaapekto sa pagpapatupad ng Learning Continuity Plan. Sa lahat ng nabanggit na pamamaraan, pinakamahalaga pa rin ang maayos na komunikasyon upang ang lahat ng plano ay maisakatuparan. Sa maganda at tapat na ugnayan, ang lahat ng problema ay masusolusyonan. Anumang kapalaran ang hatid ng kinabukasan, mananatiling buo at nagkakaisa ang buong puwersa ng Sangay ng Laguna sa pagsasakatuparan ng kanyang adhikain para sa mga kabataan. Tangan ang nag-aalab na pagnanais na makiambag sa pagtataguyod ng ating bansa, patuloy kaming lilikha ng mga tulay upang maitawid ang kabataang aming pinaglilingkuran sa tinatawag na New Normal. Kung ang tao ang gumagawa ng kanyang tadhana, nakatitiyak kaming magiging maliwanag at kahali-halina ang kinabukasang ating tinatanaw sa pamamagitan ng dekalibreng edukasyon na aangkop sa lahat ng panahon. Kasama ang Provincial Government of Laguna sa pangunguna ni Governor Ramil L. Hernandez, 10 ng mga opisyal ng 25 lokal na pamahalaan at sa pagmamahal ng mga taong bayan, lahat ng pinapangarap at papangarapin pa ng Sangay ng Laguna para sa kabataang Lagunense ay tiyak na abot kamay na. Sa gitna ng pandemyang ating nararanasan, halina't sama-sama tayong magsabog ng binhi ng karunungan nang sa pagdating ng araw, biyaya ng edukasyon ay tunay na makamtan. Inaanyayahan ko po kayong tunghayan ang mga susunod pang paglalahad tungkol sa mga paghahandang isinagawa at isasagawa ng DepEd Laguna, kaugnay sa pag-aaral ng mga batang Lagunense sa ilalim ng New Normal.